Isang mamamayang Pilipino at nagiging boses na rin ng mga kapwa ko kabataan, sobrang sakit po. Mga minamahal na maririnig natin galing pa mismo sa isang leader dahil nga inelect itong si Congressman Rodante Marcoleta bilang kongresista ng kanilang lungsod, sobrang sakit na manggagaling pa mismo sa kanya ang salitang wala namang West Philippine Sea. Yung katagang there is no West Philippine Sea. Parang hindi nag-i-exist yung West Philippine Sea. Ang sakit nun eh. Kasi, you know what, mga minamahal, tayo nilalaban natin yung teritoryo natin laban sa manlulupig. I don't know lang kung itong si Rodante Marcoleta, hindi niya alam yung batas. Diba? Hindi ko alam kung hindi alam ni Rodante Marcoleta yung international law or talagang may pagtataksil na nangyayari dito sa ating bayan. Hindi ko lang siya mag-gets. Kasi 2016, mga minamahal, kahit i-research nyo pa yan, yung PCA ruling, talaga namang in-affirm na sa atin na meron tayo dyang maritime rights. And I don't know lang bakit nasasabi ito ni Congressman Rodante Marcoleta na in the first place, lawyer siya. So ngayon, ito yung kanyang sinabi. Basahin natin ha. There is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. And yung statement na yan, mga minamahal, sobrang sakit. Kasi imagine mo ang haba na po ng nilakbay ng ating gobyerno, especially ng ating mamamayang Pilipino, lalo pa yung mga government workers such as, yung mga nandoon naka-assign, ating mga Navy, doon sa West Philippine Sea na pino-floating barriers, water cannon, diba? Ang iba tinaga pa yung kamay. Diba, sobrang sakit na manggagaling sa iyo mismo yung salitang there is nothing as West Philippine Sea. Like parang hindi nag-i-exist. Alam nyo, Filipinos deserve better talaga. Pero hindi natin deserve yung mga katulad ni Sara Duterte na walang komento patungkol sa West Philippine Sea. Katulad ni Rodante Marcoleta na parang merong halong pantataksil sa ating bayan yung kanyang ginagawa or talaga nga namang hindi niya alam yung tinatawag na international law. Diba? Deserve natin ng isang leaders, mga minamahal, na kayang tumindig. Diba? Para po i-defend yung ating territorial integrity laban sa mga manlulupig. Alam nyo, economy din yan eh. Diba? Economy natin yan. Tingnan nyo napapalibutan tayo ng dagat, pero according to the article na nabasa ko noon, kahit galunggong, nag-i-import pa tayo. Diba? So pakinggan nyo itong naging statement ni Rodante Marcoleta, mga minamahal. Wait lang pakita ko muna sa inyo yung kanyang statement. Pakinggan natin. Congressman Marcoleta, Director, kasi sinabi mo kanina, we must empower our people. Tama naman yun. We have to enlighten our people because if our people are able to distinguish what is fake and what is true, sila lang, they can always repel. Maski na konting tulong lang. Halimbawa kanina, sabi ni Chair Dan, ang problema natin is the West Philippine Sea, sabi natin. But sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, sir, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea, yun po yung area na kiniklaim natin, ito yung exclusive economic zone. The complications of the West Philippine Sea has not been explained to our people. Kaya po, nagiging vulnerable tayong lahat Wait lang Hindi ba binasa ni Congressman Rodante Marcoleta, mga minamahal, yung 2016 PCA ruling? Yung about sa international law? Diba? 200 nautical miles or 360, if I am not mistaken, kilometers. 'Di ba? Atin po 'yun.
And I don't know bakit biglang bumulasak sa bibig niya yung salitang, there is nothing as West Philippine Sea that is creation by us. Pansinin ninyo, parang naging ala-abogado or spokesperson ng China, itong si Congressman Rodante Marcoleta at mga minamahal, sa tingin ninyo, deserve ba natin yung ganitong klaseng leaders na ma-elect dyan sa Senado? Diyos ko naman. Ang sinasabi nila, inoccupy daw ng China ang ating territory. Sir, sa totoo lang po, if CICC and other agencies would cooperate with one another to empower our people, to educate them all, wala pong madideceive kahit ano pang gawin ng China. Kasi alam po na, we are all claimants. Yan, totoo yan. We are all claimants. Sa South China Sea. Several of us, Philippines, China, Vietnam, hindi po natin alam ang Vietnam as the most features occupied in the South China Sea. They had 22, China is 14, tayo, 8, Malaysia, 14, Taiwan, 1. Pero po, kaya po nagsimula dito, yung mga tao natin, mga kababayan natin, kahit na pong i-feed mo sa kanya, akala niya totoo because we were unable to educate them. We have not enlightened. Kami pa yung ine-educate mo. Kami pa yung ine-educate mo, Congressman. Na in the first place, lawyer ka. Sana man lang alamin mo yung international law. Sana man lang binasa mo yung 2016 PCA ruling. Kami pa yung ine-educate mo. Really? Diyan, alam nyo, sa ginagawa ni Rodante Marcoleta, diyan nagkakaroon ng dividend, nadidivide yung mamamayang Pilipino. Ikaw yung mapanlin lang. Hindi si Atty. Enzo Recto, ikaw yung mapanlin lang. Yung ginawa mong komento, yun yung panlilin lang. 'Di ba? Pinahiya mo ang sarili mo. Ikaw mismo yung sumabon. Ginisa mo mismo ang sarili mo sa sarili mong taba. Kaya taste of your own medicine, a taste of your own medicine, itong mga komento namin sa'yo. Pag mag-react ka, pikon ka talaga. Anyway, wag na natin ituloy, mga minamahal. Kasi alam naman natin na itong si Congressman Rodante Marcoleta ay parang may something. Alam niyo kung ano yung sabi ng mama ko nung nakita niya yung post, yung sinabi ni Rodante Marcoleta. Sabi niya, anak, pwede bang bigyan mo ng lesson si Congressman? Pwede. Tapos sabi ni Mama, the maritime areas on the western side of the Philippine Archipelago are hereby named as the West Philippine Sea. Buti pa yung mama ko, alam mo. This area include the Luzon Sea as well as the waters around within the Kalayaan Island Group and Baho de Masinloc, also known as Scarborough Shoal. Section 1 Administrative Order Number 29 of 2012. Yan yung ng mama ko. Ako, mga minamahal, hindi ako lawyer, hindi din lawyer yung mama ko, pero tingnan niyo yung kanyang komento. 'Di ba talaga nga namang nakakapanggigil itong sinabi ni Congressman Rodante Marcoleta. Alam nyo, kung sino man yung politiko na dinideny yung existence, mga minamahal, ng West Philippine Sea, isa lang yung ibig sabihin niyan, ignorante sa international law or talagang tinataksil mismo ang mamamayang Pilipino. Kaya kayo na mga nakikinig dyan, ako especially, sabi nga ninyo, sabi ni Jose Rizal sa kanyang kataga, ang kabataan ay pag-asa ng bayan, makinig kayo sa amin. 'Di ba? Kayong mga voters, meron tayong rights na hindi manalo yung mga katulad ni Congressman Rodante Marcoleta. Ang kailangan natin dito, yung deserving sa pwesto, yung kayang panindigan at i-defend yung territorial integrity natin, hindi yung mga klase ng politician na lumuluhod. 'Di ba? Yung tuta-tutahan, asu-asuhan, 'di ba, sa ibang bansa because of pressure. 'Di ba kaya vote wisely. Hindi natin gusto ng gera. Walang gusto ng gera at saka hindi nila afford yung gera. Mahirap na kasi magkakaroon yan dyan ng talagang pagkakabuklod-buklod na kapag ginera yung Pilipinas. Kasi alam nyo naman, yung daanan dyan, mga minamahal, daanan yan, yung West Philippine Sea na yan. So madaming dumadaan dyan. So kapag yan ay inangkin,
at ginawang teritoryo ng China, talaga namang madami ang kakampi sa atin. Kaya hindi afford ng China ang gera ngayon. Lalo pat brand sa US, yung white savior, diba? Tinatawag silang white savior. Tapos ito namang China, tinatawag, binabrand sila bilang gahaman. Eh, mga minamahal, kapag inangkin nila yung daanan, kasi dyan dumadaan yung mga yung mga tawag dito, yung economy natin, yung economy ng ibang bansa, dyan dumadaan. Yung mga product nila, dyan dumadaan sa West Philippine Sea na yan. Kapag yan po ay inangkin ng China, talaga nga namang dudurugin sila ng ibang bansa. So, you know, magkakaroon ng complication, kung sakaling magkaroon ng gera, wag naman sana, di ba? Pero ang punto natin dito, walang gusto ng gera. Pero wala ding gusto na makuha ang teritoryo natin. Kaya hanggat maaari ipaglaban natin ang ating Pilipinas. Mahalin ang Pilipinas. Lagi nilang sinasabi yan. Love our country. Pero hindi ko makita kung saan yung pagmamahal na ginagawa nila. Tingnan nyo yung boses ni Rodante Marcoleta. Parang naging naging lawyer ng China. Hindi ko alam kung ang tinatakbuhan niya ay pagiging senador. Diba? Senador ng bansang Pilipinas or pagiging spokesperson ng China. Sabi ko nga sa inyo, basta DDS, matik na yan talaga Pro-China yan. Basta lahat ng nandoon sa side ni former President Duterte, matik na yan, maka-China yan. Diba? At saka dahil sa sinabi ni Congressman Rodante Marcoleta, madaming Pilipino ang naurat. Diba? Sobrang daming Pilipino ang nagalit. Mostly na reaction nila, angry. So, ang dami nilang sinasabi, no vote to pro-China. So, sabi ko nga sa inyo, less talk, less mistake Bakit ka pa kasi pumunta dyan? Una, ginigisa mo si Atty. Enzo Recto, mapanlin lang. Pero yung statement mo, pasensya na ko, yung statement mo, mapanlin lang din yun Di ba binibigyan mo ng rason ang China na i-claim nila yung teritoryo natin? Anong katangahan, anong kabobohan yung pumasok dyan sa isip mo? Diba? Grow ka naman. Mag-grow ka naman bilang isang Pilipino. Diba? Kahit pa paano magkaroon ka naman ng self-development. 2024 na wala ka pa rin character development. Ganun pa din yung mindset mo. Ang daming mga may gusto talaga dito kay Rodante Marcoleta, sa totoo lang, mga minamahal. Even nga yung iba kong kapamilya Hindi man sila straight vote dito sa Uniteam, pero medyo may haplos sila kay Rodante Marcoleta. Pero dahil sa statement na binitawan mo, wala. Nanggigil sila sa'yo. Diba? Basahin natin dito isang komento. This is not merely about the term West Philippine Sea or South China Sea. This is about the undeniable and rightful claims of the Philippines under international law. Our sovereignty and territorial integrity must be upheld and defended at all costs. Any leader or representative who fails to stand for our nation rights does not deserve the trust or vote of the Filipinos people. Initially, you are in my list, but now I think you should get 0. What we need is loyalty and not blah, blah, blah. Totoo. Loyalty sa mamamayang Pilipino, loyalty sa bansang sinilangan, at loyalty mismo sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Lawmaker siya Sa totoo lang, lawmaker siya. Tumatakbo, umaragas sa Senado, gustong makaupo. Pero yung sinasabi niya, it's very quite alarming. 'Di ba? Mga minamahal, betrayal to. Lack of understanding din siguro yung kanyang ginawa. At hindi niya alam yung national security concern ng mamamayang Pilipino. Ewan ko ba dito kay Rodante Marcoleta, masyadong na naluluto yung kanyang kaisipan kakasama dyan sa mga DDS senador na yan. Kaya tingnan nyo kung ano yung nangyayari sa kanya ngayon. 'Di ba? Ginigisa niya mismo yung sarili niya sa sarili niyang mantika. Anyway, mga minamahal, yun po. I don't know kung spy ng China itong si Rodante Marcoleta, but so far, feeling ko parang ganun na nga. Feeling ko lang Feeling ko lang. Anyway, pahingi po ako ng comments, mga minamahal, ng likes,
and share nyo na din, 'di ba, para lumaganap itong video na to at ilaban natin ang ating bayan, atin ang West Philippine Sea, atin ang West Philippine Sea, uulitin ko, atin ang West Philippine Sea. Alright, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.